Okay, ladies and gentlemen, sino kaya ang mas manyak sa dalawa? Si Rapi Tulfo o si Erwin Tulfo? Parehong robust king eh. Grace Line, magandang umaga. Dedicated father husband sila eh. Jay Arino, Happy Father's Day, Idol. Happy Father's Day sa lahat sa atin. Cesa, Happy Father's Day po, katoto. Okay? So ito muna, bago tayo magbatian, ipapatugtog ko muna yung ating ang ating team song. So may thunderstorm na ha. Mukhang may bagyo na parating. Huwag lang yung bagyong Tulfo ha. Malakas yung bagyong Tulfo. Happy Father's Day sa lahat! Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa good evening. ng iilan. Hindi siya Benvenuto, Riquetillo. Nico Chano, Happy Father's Day. Yeri nga Happy Father's Day. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi Mabuhay, Jing Chano ha. kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, Uy. May turmeric ko doon. nanginginig Bigyan mo ko lagi kapag turmeric. siya ang nandyan. Kahit kilang. Pero mas maganda pa may kape. Bawat piso, Bawat sentimo, kailangang sagutin Him, Happy sa Father's Day. mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang Okay, Dodo Crossing Tirador. Ayan ang pag-usapan natin.
So, next is, papatugtugin natin yung kay Sara Duterte. Aking dedication para kay Sara Duterte. Ito po. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, maraming salamat po. Okay, ngayon, napunta na tayo ngayon dito sa ating title, ating topic. Tingnan natin kung sino ba pinakamatinding tatay, pinakamatsong tatay. Si ano ba? Si Erwin Tulfo ba? O si Rapi Tulfo? So, yan ang pinaka-problema natin dito. So, anyway, hanapin kayong matinding ano yan. Okay. May balita kasi dito nag-istorbo sa akin eh. Yung pagbabalita patungkol sa bagyo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Yan pala. Okay, nakita ko na, natanggal ko na. So, ngayon, ang pag-usapan po natin mga kababayan ko ay walang iba kundi yung dalawang magkakapatid, si Joel, sino pa iba? Damay na rin natin si ano? Damay na rin natin si Win Gatchalian. Kumbaga sa lahat ng senador, siya yung malungkot kasi iniwan siya ng kanyang girlfriend na si Bianca Manalo. Naawa rin ako sa kanya. Kumbaga, hayaan mo yan, maghanap ka ng bago. Naghanap, pumunta sa ibang lalaki si Bianca Manalo, naghanap ng mas malaki. Mas mayaman naman siya, mas malaki ang pera ni Win Gatchalian. Bakit iniwan nila si Win? Lagi pang Win. So anyway, presenta natin sa ngayon po ay ito po, si Erwin Tulfo muna. Alam mo si Erwin, ay bago ko ipakita ko yung kanyang pagkatatay ko, anong klaseng tatay siya, ay ipakita ko muna kung anong klaseng congresswoman siya. Happy Father's Day. Salamat, Al. Live ka. Live ako. Makinig kayo. Okay, nakikinig ang aking anak. Anak na si Al. Andrea Loren. Andrea Loren Kausing Togas. Okay, anak siya. Mistisa Ilocana Ilongga. Okay. So ito po ngayon ay si Erwin Tulfo. Alam mo, nagtatawa lang ako pero masakit. Masakit damhin na hanggang tawa na lang tayo. Tapos yung mga ibang tao ay kumakain sa ating kabanang bayan. Pwede ba yun? Hindi pwede dapat yan. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Tingnan mo itong ginagawa ito ni Erwin Tulfo. Palaki natin. Kita mo. Si Erwin Tulfo, noong siya'y party list congressman, isa sa pinakamalaking project, sabihin na natin project, 7.03 billion ang napunta sa ACT-CIS party list. Kasama niya dyan yung asawa ni Rafi Tulfo na si Jocelyn Pua Tulfo. Kasama rin dyan si Edvic Yap na kapatid ni Eric Yap. At dati kasama rin dyan si Eric Yap nung hindi pa siya congressman sa Benguet, ay dyan sa muna sumasabit sa ACT-CIS. So sila ang grupo ng mga magnanakaw na yan. Magnanakaw na contractor si
Eric sa si Edvic Yap. Sinamahan ng magnanakaw na media, si Rapi Tulfo at saka si Erwin Tulfo. Yan po ang napapala natin. Kasi nga, matamis din ang dila. Laging maraming nabibilib, nabibighani sa kanilang dalawa. Kita mo, ang ganda ng magic word ng isumbong kay Tulfo. Kita mo, lahat isumbong kay Tulfo. And to think, ay, saka ko na lang pag-usapan yung mga magic nila niyan. Pag-usapan na natin si Tulfo. Si Erwin muna. O ngayon, saan ba napunta yung project na to? Ang pinakamataas po na proyekto na napunta ay kay sa Tingog Party List ni Martin Romualdez. At ang tumatayo naman dyan yung kanyang misis na si Yeda Romualdez. At ngayon kasama niyo yung anak niya. Tapos ang problema po sa kanila, talagang kinakain na lang nila. Inaari na lang nila na sila na may-ari ng pera ng bayan. Ladies and gentlemen, gusto ko lang sana i-emphasize sa ating lahat. Sa bawat bili mo po ng 1 kilong bigas, sa bawat bili mo ng 1 litro na gasolina o krudo, yung excise tax na napunta na 10 pesos kung sa krudo, 6 pesos kung sa gasolina. Kada litro ay binayaran mo yan habang bumibili ka ng 1 litro. At hindi lang yan. May bat pa na pinatong si Batman. Batman! Ito si Ricto. Tawag ni Attorney Rowena Guanzo. Andyan naman si Batman! Kakamakailan lang. O, pinakamasayang tatay at lolo ata. Ito si parehong Ralph, si Ralph Tulfo, si Ralph Recto naman. Yan, ginawa niyang corrupt na rin si Vilma Santos. No? Okay, corrupt na rin yung anak ni Vilma kay Edo na si Lucky Manzano. Akalain mo na swapang, takbo siya ng governor, tatakbo niyang vice governor anak niya sa Batangas. Buti na lang si Hermenegildo Mandanas. Pero bakit hindi tumakbong gobyerno nagdududa tuloy ako kay Hermenegildo Mandanas. Binigyan ng pera ito ni Ralph Recto para huwag tumakbo. At tatakbo na lang siya ng vice governor. Ang sabi nga ni Pipito, sira ulo yan si Tuplok. False name ang ginamit niya sa pagkasundalo, ek name. Ang pangalan niya sa ginamit niya pagkasundalo sa Amerika, pagiging US soldier o US Army member, ay si Rich Sylvester Tulfo. Yung Rich Sylvester Tulfo po ay piniki niya po na pangalan niyan. Pinalabas niya na may birth certificate ng ganun na ipinangalan na ipinanganak si Rich Sylvester Tulfo sa Hawaii noong December 30, 1965. Ladies and gentlemen, bakit pangalan Rich Sylvester Tulfo? Ang pangalan po ng tatay niya ay si Ramon Sylvester Tulfo. Ang pangalan ng panganay nila ay si Ramon Tulfo. Si Ramon Sylvester Tulfo po ay taga-Batak, Ilocos Norte. Nung naging sundalo siya, naging Philippine Constabulary member siya, naging major, paikot-ikot ko saan, na-assign sa Davao Oriental at nakita yung nanay ni Erwin Tulfo at inasawa. Yung nanay ni Erwin Tulfo po ay mistiso Hapon. Kaya pwede mag-apply si Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo, si Ramon Tulfo, si Ben Tulfo, pwede po sila mag-apply ng pagiging Japanese citizen. Kasi yung Japanese citizen, basta may dugong Hapon ka, pwede kang maging Japanese citizen. Ganun po katindi mga yan. So nevertheless, pag-usapan na natin ang buhay nila. Ang pinag-usapan natin po yung kanilang ninanakaw kasi po, tandaan niyo po, ang lalaki, para makakuha ng babae, ang pera, ang kailangan marami siya. Pero hindi ibig sabihin niya na dahil wala akong pera, hindi ako makapambabae. No, kahit maraming pera ko, hindi ko iwanan ang asawa ko. Napatunayan naman natin yan. Hindi naman pagmamayabang kahit kalbo ako, Duarte.
Maraming nanliligaw sa akin na babae. Ayaw ko lang din sabihin, pero may babae na in love sa akin, patay na patay. Kinasuhan pa ako ng rape para lamang sa attempt niya na mapunta ako sa kanya. Hindi ko nabanggitin pangalan niya. Naawa naman ako sa kanya. Maganda siya. But then, siyempre, committed na ako sa aking asawa. Hindi ko pwede iwanan asawa ko. Hindi ako kagaya kay Erwin Tulfo. Sabihin niya sa asawa niya, hindi naman kita iniiwan. Dinadagdagan lang. Yan ang mga argumento ng mga lalaki na babaero. So, hirap style. Ngayon, siyempre, isigwi-sigwi natin sa impeachment ni Sara. Nagtatanong kasi si ex-Lax paano pag na-impeach si Sara, yung kapatid niya, tatakbo daw si Kwan. Ang papalit daw si Baste. Si Baste Duterte ang papalit, saka sakali may impeach. Nagano na rin, nagpumisto na rin, gumawa na rin sila ng campaign para kay Baste. Just in case may impeach si Sara. Tapos si Manong Ben Recmador, tulog na siguro misis mo katuto. Tulog na siya, kaya iniwanan na ako. Pero kahit tulog siya, hindi ako nag-ano sa kanya, hindi ako nagtitrader sa kanya. Si Pipito, like and done katoto. So Graceline, kayo po ang dedicated father and husband. Kaya nga, I deserve the greeting, Happy Father's Day. Deserve ko yan. Unang-una, one woman man lang ako. Tapos, Pipito, si Raulo yan si Tuplok. Paul's name, binabanggit ko na. Si Cesa. Ben, good afternoon. Cesa, nakita. Ben, nakita ka na Cesa. 7 billion na budget, kaya pala instant billionaire mga tulupong. Ngayon, matatanong ko kayo. Ikaw, Duarte. Yeah. Matagal ka na sa mundong ito. Senior citizen ka na rin kagaya ko. Paano ba kung media, paano yayaman na makabili ng isang mansion sa loob ng Green Hills? Pwede bang sa media lang siya makabili siya ng mansion sa loob ng Green Hills? Sabi ni Jason sa mas una man ako sumikat sa kanya at ako sumikat ay sobrang sikat ko. Hindi man ako kumita ng ganun. Ordinaryo lang bahay ni Jason sa nung inaresto siya ng nakikita nung inaresto siya ng NBI. Ordinaryong bahay ni Jason sa. Pero bakit ito si Erwin Tulfo? Bakit ang bahay ay sa Green Hills tapos nagyabang pa sa kay Jessica Soho? 400 million. Pero hindi siya makatingin kay Jessica Soho. Tinanong si Jessica Soho, paano na naipon yan? Sa pagka-media niya raw. Hoy! Media din po ako. Hindi po ako ganon. Ngayon, pwede niyong buksan, basahin niyo, hanapin niyo sa Google ang pangalan. I-type niyo, Ning Santos. Tapos, Tulfo. Lalabas lahat sa blogspot ni Ning Santos. Patay na po si Ning Santos. Sinilat niya dyan kung paano mangutong ang mga Tulfo brothers mula sa customs. Sa panahon pa ito ni Ramos, na matindi pag gano'n nila. Si Paraino, si Guillermo Paraino pa ang kanilang kinukutungan. Damo tao ni Ramos yun, Guillermo Paraino yung commissioner sa customs noong araw. Ang style nila niyan, tatawagan nila kasi kabisado nila kung paano ang diskarte ng smuggling. At dahil diyan, tinatakot lang mga businessmen. Tinatakot lang mga opisyal ng bayan na diyan naka-assign sa customs. Kaya kinukunan nila si Paraino ng hatag na 600,000 kada buwan. So ganun po sila yumaman. Tapos, in so happen, sabi ni Eloy Bugres, mayroong nakasalamuha si Erwin Tulfo na drug lord. Panahon nata ni Duterte. Kita mo, panahon ni Duterte, lahat ng salita nila, pinupuri nila si Duterte. Ngayon, binabanata nila. Noong panahon na yun, Mr. Duterte, Duarte, hindi si Duterte, Duarte.
Oh. Si Duarte po, na kinasasabi ko, katabi ko, siya po ay tauhan ni Rody Fernandez noon. Bago mamatay si Rody Fernandez, ipinagbili niya sa akin si Duarte. Sabi niya, Toto kasi tawag sa akin ni Rody Fernandez eh. Toto, magkaibigan naman tayo. Yung tauhan ko, si Duarte, wala nang patutunguhan yan kung may sakit kasi ako. Pinagtapat niya na mayroon siyang cancer. So, yan, pinagbili niya si Duarte sa akin. So, ganun po, ibig sabihin, paano ka magkaroon ng pera ganun at makakuha ka ng lahat ng babae sa mundo? Ang isa sa babae kinuha na dyan, alam mo sino? That was, ang anak nila ngayon ay 18 eh. Si Vanessa Era, magandang babae. 16 years old nang nadonsilya ni Tulpo, Erwin. Ang anak nila ngayon ay 18 years old. So how much? Ngayon is 31 years old ang babae si Vanessa, taga Bicol. So 31 minus 18. Ilan? Kung minus 20, di, kung minus 20, 31, di 11, di ba? So plus 2, 13. Di, ang anak nila ni Vanessa na ikaw na ngayon eh. 18 years old na ngayon eh. 18. Basta 16 niya lang nakuha. So 16 plus 16, mga 32, 31. Oh, yun. Ganun ang edad ni Vanessa ngayon. Vanessa Era. Tapos meron pa siyang si Rizalina Aquino. Sino ba talaga asawa mo? Yung nilista mo, meron kang Pineda. Meron ka, ito, isa-isa na natin. Okay, so much. So, kaya pala, magpasigwi lang ako, kaya pala ayaw niya yung, yung flood control. Binumura niya yung mga 18 Marines. Kasi pala, marami siyang madiscovery na sa kanyang napunta yung delivery. Actually, sinabi ang delivery una, yung 18 Marines lang yun ha. Yung sa 18 Marines lang yun, nag-deliver sa kanya ng 8 maleta na pera. Doon sa Green Hills, sabi pa nung nag-deliver, alam na alam kung bahay niya eh. Pero na-deliver ng mga, klaro ko lang ha, lahat ng Marines po. Ang klaro lang sa kanila, maleta po din-deliver na. Hindi nila masyadong alam kung laman ng maleta ay pera. Kaya nakakatawa ito si Ace Barbers pag mag-deny. Paano nalaman? Binuksan ba nila? May pera pa yun. Oy, Ace, kaibigan ko to si Ace eh. Tumulong pa to sa akin na pumunta. Nagbaniho ako ng aking Toyota Corolla na 1.3. Ibig sabihin 1.3 pang mahirap na Toyota Corolla. That was in 2002. Pagdating ko sa Surigao City, Bayland ako eh. Pagdating ko Duarte sa Surigao City, wala na akong gasolina. So, tinawagan ko sa cellphone yung reporter ko na may contact kay Ace Barbers. Pwede ba humingi ako ng tulong? So, pinapunta ako na Ace Barbers sa bahay nila sa Surigao City. At pinatulog pa ako sa tavern, The Tavern. Alam na mga Surigao noon, yung The Tavern, isa historic yan na hotel dyan sa Surigao City. Ngayon ata, hindi na Tavern ang mukha, pero The Tavern pa rin ang pangalan. Kasi nung original yan, The Tavern ng pangalan, ay talagang yung pinagpisak-pisak na mga kahoy na bilog, yun ang dingding yun. So, pinapunta ako doon ni Barbers, binigyan ako ng 5,000. Sapat na makagasolina ako, makarating ako hanggang Coronadal City. Ang layo kasi ng Surigao City to Coronadal. Ang travel time mo niyan, kung tatakbo ka, average of 80, kakain ka ng 14 na oras. Ayan. So nevertheless, ito naman, paano ka yumaman? Hindi po pwede yumaman. So, ibig sabihin, ito po ang aking unang ebidensya kung bakit ka babaero, ang dami mong pera. Okay? Ganun na po yung kasimple. Let's go now to the next topic. Ito naman, ipapakita ko. May chiching siya. Ang dami niyang asawa. Hindi ko malam. Ito yung lalaki na kagaya ni Rapitol po, maraming panganay. Kaya happy Father's Day sa mga tao na maraming panganay. Isa na dito si Rapitol po.
Isa na rito, si Erwin Tulfo. Ayan, oh. Sa kanya nito, si Rizalino Aquino is officially listed as the spouse of Erwin Tulfo sa mga kanyang dokumento sa Senate. Marital status niya daw ay nakasal daw sila. At married daw sila, election-related records confirming Aquino as his current wife. Pag nilagyan mo kasi ang wife, English na salita yan, pag nilagyan mo current, pwede mo rin lagyan na former. Pwede mo rin future. Bakit current? Dapat wife lang. There is no wife other than wife. Hindi pwede current. Hindi pwede ex-wife. Hindi pwede yun. Kailangan wife. O, sino kaya ang wife niya nakalagay rito? Si Rizalina Aquino. So, unlike many spouses of prominent politicians, she maintains a relatively private life presence and is rarely featured in political controversies or media interviews. This low-profile approach has allowed her to avoid much of the public scrutiny that often accompanies political families in the Philippines. Despite remaining out of the spotlight, Aquino is an important part of Tulfo's personal life as he continues his career in government. Empleyado sa si Tulfo. So anyway, i-out na natin yan. Next, sino naman itong isa? Ipakita naman natin. Una-una, tandaan nyo si Rizalino Aquino. Rizalina Aquino. Ito naman, tingnan natin. Maganda si Erwin Tulfo, wife, inside the family life of the Filipino senator and media personality. Media personality naman tong pangalawang wife niya. Nako, hindi ka naman Muslim. Ang Muslim na pwede may second wife, third wife, fourth wife. Sabi, Erwin Tulfo has long been one of the most recognizable names in the Philippine media and politics. After building a successful career as a journalist, broadcaster, and public servant, he transitioned into national politics and eventually secured a Philippine Senate seat. Yan. Sino kaya itong babaeng ito? Mahiwagang babae. Ito ata yung Pineda eh. Tingnan na lang natin. Tapos, ito si Mariel Pineda pala. Ang pangalan nun, si Mariel Pineda. Mariel Pineda, taga Pampanga. Ang dami kasi mga Kapampangan na magaganda eh. Yan. So si Mariel yan Mariel Pineda. Okay. Ang alam ko si Robin Padilla may Mariel din siya pero ibang apelyido, no? Hindi ko alam kung ano. Ito na matindi. Asawa niya si Mariel Pineda. Ang mga asawa po Duterte ng mga senador, may kani-kanyang asosasyon yan. Sa loob ng Senado. Ano mga asosasyon? Wives Association of Philippines. Akalain mo ba may committee mga wives? Ang nilagay doon, iba naman wife. O tingnan mo. Grabe to siya. Ibang wife na naman. Nakakahiya na, bastusan talaga. O yan o. Sa akin, di ba napenta Yusek, counsel, legal counsel Villar. Miss Mariel Padilla, public relations officer niya. Sa Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Chief Operating Officer Mark Lapid, doon siya nagtatrabaho. Special envoy siya to the United Arab Emirates for Trade and Investment. So si Miss Katrina U. Pimentel, Executive Director. Ito atang asawa ni Coco Pimentel eh. So to congratulate the officers and members of the spouses, Senator Spouses Foundation Incorporated, expressing his eagerness to collaborate with the foundation on its charitable and community outreach activities. SSFI also elected its committee chairpersons, including Fatima Aquino for the Committee on Health and Education, asawa at Dinibab Aquino. So Mayor Lani Cayetano, for the asawa ni Manny Alan. Tapos Miss Vanessa Era, ito naman isang inanak ka ni Erwin Tulfo, si Vanessa Era, member naman, spouse ko mi. Sino ba talaga spouse mo? 3 babae na binabanggit. Grabe ito. Ay, tapos kasama dyan si Miss Edna Marcoleta, tapos si Simon Francisca Emmanuel Pangilinan, yung anak ni Sharon sa Committee on Youth.
So, SSFI was established in 1987 as a voluntary initiative by the spouses of the Philippine senators. So, yan ang gali. Ibig sabihin, 3 babae na. Si Rizalina Aquino, si Mariel Pineda, taka si Vanessa Ira. Yan. Next. Hawak mo kabit sa bawat galaw. Grabe ito. Hindi ko natatawag na maswerte. Natatawa lang ako. Gusto ko i-ostracize ka, Erwin Tulfo. Pangit kasi yan sa buhay ng Pilipino na meron kang kabit. Tapos okay lang. Dapat hindi magiging okay yan. Ayan. Yan. Tingnan natin. Ito naman po ay nagpapakita na mayabang ka kasi nipo na kabit. Kabit naman ito na mayaman. Another kabit ni Erwin Tulfo. Mayabang ka kasi at dahil sunog na sunog ka na, kunyari, you're sorry. Patawarin ka namin kung maibabalik mo ang pera ng bayan. Binili mo ng yate, mansion, luxury cars at pag-pretend ng kabit mo na siya si Heart Evangelista sa susunod sa sahod mong bilang announcer dati ay may 10 anak. Di mo kaya to kung walang illegal na transactions. Ngayon, senador lang kang Maleta Group. Hindi ka bagay dyan dahil bastos ka at immoral. Di marunong magsimple ang kabit mong ambisyosa. Nilantad ang ninakaw mong pera. Yan po, kabit po daw yan. Yan ang naka-Chanel pa, kabyar. Yan ang bagong kabit ni Erwin Tulfo. Naka-Hermes naka-Hermes 1 million. Si James Kelly. Tingnan natin kung sino to. Si Hermes Kelly. Pero Hermes yung ganda. Tapos Hermes din. Sunday, Sunday morning, I got on that track. Ito si babae, Lady Dior. May Lady Dior, 600,000 Lady Dior. Grabe. Talagang busog na busog kay Erwin. Ang mga babae. Di ba? Tinututnak mo sila, binibigyan pa ng pera. Ay, nako. Sabi ng mga comment nito. Basahin natin mga comment laban sa kanya. Ayan yung baho mo, tuloy-tuloy, pinagpistahan namin. Sabi naman ni Sarafia Abuat, makauyag. Si Alma Alcolera ng salita kanina, sabi naman niya. Yan yung galing Maleta. Ayun. Galing sa Maleta, bumili ng babae. Yan ang nangyari. O, ito naman, tingnan natin isang babaeng ito. Itong babaeng ito, pinapakita natin to ni Mang Kanor, ay nakakagulat. Kasi pagdating kay Rapi Tulfo, chicks din ni Rapi Tulfo. Ibig sabihin, isang babae, nagsusyo sila. Ganon? Ganon katindi? Grabe. Nagsusyo magkakapatid. Ito, tingnan natin yung sabi sa kanina Rowena Guanzon. Sabi ni Erwin, kung dati kang Senate President, dati kang Speaker, I don't give a fuck. Wala kang pakialam, magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Talagang papahuli kita. Grabe, ito si Tulfo pagsalita. Kala mo matatag. Sanagot naman siya ni Atty. Guanzon, yan siguro ang effect kung ma-overdose ka ng robust. Ay, nako. Okay, punta naman tayo sa isang dako. Ito naman si Erwin Tulfo with his grabe, which is pretty dozen. Pretty dozen, dami O, yan. Tingnan mo si Erwin Tulfo. Nakasulat dito, ang kinikilalang legal na asawa ni Erwin Tulfo ay si Rizalina Aquino. Nang opisyal niyang ihain ang kanyang certificate of candidacy.
Pero sa kanyang matagumpay na pagtakbo bilang senador, siya ang idineklara niyang legal na asawa sa mga opisyal na dokumento sa pamahalaan. Naging paksa ng interes ng publiko ang personal na buhay ni Tulfo dahil mayroon siyang 10 anak mula sa 4 na magkakaibang babae. Grabe ah. Batay sa mga pampublikong record at opisyal na dokumento, narito ang ilan sa mahalagang relasyon sa kanyang buhay. Rizalino Aquino, kasalukuyang asawa. Siya ang legal na asawa ni Senator Tulfo. May legal pala siya eh. Iaayon sa kanyang kasalukuyang mga dokumento sa pamahalaan at mga opisyal. May sa records niya, nilagay si Rizalina Aquino talaga. Meron pa naman dating asawa niya, Karen Padilla, media woman ito. Maganda na media woman. Sabi niya, sa loob ng habang panahon, si Tulfo ay kilalang kasal sa dating TV news anchor na si Karen Padilla. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae, sina Erika at Erin. Si Ana Marie Madela, dating asawa na sa Estados Unidos. Ana Marie Madela, taga-kwanto di ba? Taga-Isabela to. Madela kasi daming alam ko Madela ng pilido eh. Ayon sa mga public record, ikinasal si Tulfo kay Ana Marie Madela sa Estados Unidos noong 1995. Bago pa man ang kanyang mga mas kilalang relasyon sa Pilipinas. Ang kasal na ito ay may kaugnay na sa kanyang dating pagkakamayaman bilang isang mamamayan sa Estados Unidos. Ilang isyu muli nabanggit at sinuri noong kanyang proseso ng kumpirmasyon para sa posisyon ng gabinete no sa DSWD. So anong pangalan nitong isa? Si Ana Marie Madela. So pang-4, no? Si Ara Madela. O tanggalin na natin. Tapos nung sinabihan siya ng nung binisto na siya ng 18 Marines, nagpapakuha daw siya ng babae sa mga Marines. Kung 5, pipiliin niyang gusto niya, bibigyan niya ng pera yung mga hindi napili, pauwiin. Tapos yung napili niya, maiwan. Tapos, dininay ito ni Dininay ito ni Erwin Tulfo. Sabi niya, hindi daw totoo. Bakit? Ano ba pagkasabi niya? I love my wife and my children, so I cannot do that. Hindi, tinatanggi niya. And then, I am a prayerful person. Ganun ba? May mga prayerful naman, nagdadasal, mga babaero eh. So, tanggalin natin yan. Tapos, yung kanyang pambabae po, may kinalaman yan sa kanyang pera. So, hanggat sa makaya niya, hindi siya magpapabilanggo. Ayan. Okay. So ito, mag-imbestiga daw tayo, sabi niya. Pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Very obvious naman na ayaw mo imbestigahan. So can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Hoy, imbestigahan niyo muna yung flood control. Yan, pinaka-importante sa lahat. Inom muna ako ng kape. Sabi niya, may nagtatanong, tawagan mo pa ba yung 18 Marines? Sagot niya, inimbitahan na naman namin na yan. Di ba, hindi naman sa sumipot. So para ano pa? Talagang halata ka talaga. Galit na galit siya sa mga bagmen. Ito naman, trabaho na daw mag-imbestiga, hindi na trabaho mag-imbestiga. Trabaho na nila yung magawa ng batas. Bakit pa imbestiga ka ng imbestiga? Ito naman, lumalabas po na inamin ni Tulfo na ang kinita niya ay sa taong kasalukuyan ay may awas pa siya, 7.2 billion.
A million. Okay? 400 million pala, sabi niya sa kanya salin. Paano mo naipon ang 400 million? Hindi natin alam yan kung paano nagkinita. Alam mo, mas magaling pa ko sa iyo mga nandihamak, pati English. Pero kumita ka na malaki. Ano patapangan ng ano eh. So, yan. Paano ma-explain na hanggang hindi mapaliwanag? Ngayon, pakinggan natin yung paliwanag niya kay Jessica Soho. Malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. Yeah? And then makikita mo naman sa kanyang Tingin ko sa'yo, corrupt ka eh. actions. Kung siya ay magnanakaw, kung siya, sana siguro dapat tignan din ng mga tao na bago ba naging politiko ito, mayaman na ba ito? So bago ba naging politiko Hoy, ito, Erwin, hindi nakikita sa tingin yan, sa records. Paano ka hinamin mo na 400 billion? Paano ipaliwanag yan? Dapat ipaliwanag mo yan. Ha? Walang kwentang tao. O dako naman tayo kay Joel. Isama ito na hindi ko alam kung pupunta ba sa langit ito o hindi. Ayan nagsuot ng damit ni Judas siya may dalampung pilak, di ba? Yan si Judas. So ano pang mapapala natin dyan? Binago na ng proseso sa impeachment na kung saan ay pwede na maghalal ng hindi Senate President para magiging presiding officer. Anyway, ito matindi. Yung babae ni Robin. Mamaya na si Robin Padilla. Ayan. Kitingnan ninyo yung kay ayan mga kan, ang katabi niya, si Angelica Corporal. Naku, Angelica. Angelica. Yan nakapula, si Angelica Corporal. So, ngayon, may papakita ko sa inyo. Yung si Angelica po ay kamukha ng asawa ni Joel. Bakit kaya? Nahanap pa niya yun. Nakita pa niya yung taong kamukha ng asawa niya. Believe naman ako sa kanya. Ito Ito, si Angelica. Asan ba yung kamukha ng asawa niya? Yan. Sandali Papakita ko yung si Corporal. Grabe, Corporal apelyido. Pastor na yan nangangabit pa. Naku. Hindi ibig sabihin po, ladies and gentlemen, hindi kumupari o pastor ay safe na kayo. So yan.
at bahang dinaranas, may isang kababayan na nanggulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Na nanggulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Na nanggulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Na nanggulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating buti. Hindi ko lang nakita yung hindi ko lang nakita yung pinapakita noon na ito pa lang isang picture ni Villanueva. Pinahinanap yung litrato ni ng asawa ni Joel Villanueva. Wife. Photo of wife of Joel Villanueva. Sino kayo mas maganda? Si Angelica o yung wife? Ito. Ito ang dalawa, oh. Pakita ko. Magkamukha nga. Talagang mahilig siya kasi magkamukha ng asawa niya. So, meron siyang pag mawalang isa, may pangpalit ng isa. Ayan, oh. Ito yung bago. Ito yung bago sa kita. Yung kabila, 3 million. relos. Ang relo na ginagamit ni Senator Joel Villanueva tsaka best friend niya si Angelica at asawa ay, ang asawa ay 3 million. Ang kay Joel, 1 million. Ang kabit niya
ay 500,000. Para hindi magreklamo ang asawa, 3 million. Saan kayo galing yun? Sa maleta? Grabe naman kayo. Kaawa naman kami mga tatay na walang pera. Ang armas na lang namin, batiin na kami ng Happy Father's Day. Ayos na. Grabe naman ito. O ngayon kita nyo na, magkamukha yung asawa. Ikuan ko nga ito. Tabi ko nga ito. O itatabi ko to, i-save ko. I save it for last. Ito naman. Balik tayo kay Erwin Tulfo. Nakakaingit naman kayo pero ayaw kong sunding yapak nyo. Kasi immoral eh. Hindi na bali isang asawa lang ako. Kung magmahal naman ay tunay. Oh. Yan si Irene, ang isang anak niya pangalan ni Irene. Tapos si Erwin, 62 na siya kinuha ito. Alam ko 64 siya ngayon eh. Tapos si Erica, 22. Si Karen Padilla Tulfo, itong misis niya na former news anchor. Tapos si Erwin Tulfo, 62, high senator, sweet lover. Akala ko basta driver, sweet lover. Ay, nako. Oh. Sino pa? Punta naman tayo kay Punta tayo kay Rafi Tulfo. Ito naman si Rafi. Yun. Katabi niya ni Rafi. Iskabetse, happy Iskabetse, happy life. My heart goes out to Mami Jocelyn. Kaya pala palaging nagpaparlor at mag-spray net ang buhok. Pokpok pala ang karibal. Yan ang problema ni Jocelyn, puwa na misis. Ay, ang tawag doon ay pokpok mas maganda ang karibal. Naknaweteng. Ito pang iba kay Erwin Tulfo. Yan. Grabe Ilan pang babae sila sabay-sabay ginagamit? 4? Grabe. 4 5 Grabe. Okay. Ano pa? Ito matindi. Maganda rin ito. Para kay Rafi. Baka agawin ni Tulfo yan. Ni Erwin. Tingnan nyo. Madlang people, may amor pa ba kayo sa programa ng Baboy Ramon na to? Oy. Ano pa? So, habang naman na ang tatay ay baboy, ang anak ay baboy din. Si Ralph Wendell Tulfo. Tingnan niyo si anak niya, si Ralph Wendell Tulfo. Pinost ni Eloy Bugris at saka senior na kay Alvin and Tourism to answer a question if may aeroplano si Rafi Tulfo, Malita Group. Yes, sila ni Erwin. Tig-isa sila ng bodyguard ng anak ni Rafi na Humpy-Dumpy. Grabe kayo, ni isang clinic na libre sa mga pulubi, wala. Pero may aeroplano. Ayan Yan ang aeroplano ni Erwin Tulfo, ni Rafi Tulfo. Yan. Ito naman, may mga bodyguard ito, si anak ni Rafi Tulfo, si Ralph Wendell Tulfo, nakabarong. Tapos ito yung litrato ng nila, yung $9.26 million ang Beechcraft King na aeroplano na ganyan. Ginamit na papuntang Boracay. Ayan. So, ganun po sila katindi. Ngayon, dako na naman tayo kay Dako tayo kay tingnan mo na. Si kay Joel naman,
ito may GIL na nag-post, di makatiis na marami kasing GIL umalis eh. Umalis sa GIL. Yan o. Kilala ko GIL din si Dets Mercado. Dets! If you hear me, where are you? Call me. Kasamahan ko dati si People's Tonight si Dets Mercado, magaling na writer. Bisaya rin, kagaya ko. Tapos si Paalam Jail, Paalam GIL. Ito nagsumulat na paalam na babae na member. Nakakalungkot ng isipin na sa ganitong dahilan ko pala lisanin ang church na nang ilang dekada ko din kasama. I was baptized since 1999. Sa iyo, Joel Villarriba, bahala ng Diyos. Sa iyo, batid naman natin. Ano ang sinapit ni Judas? Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Remulla kaysa Jesus si Kristo, Hesus Kristo. Mas takot siya kay Jesus Remulla kaysa kay Jesus Christ. So, yan ang sinasabi rito. Tapos ito naman, nagsama-sama yung mga matso ng Senado. Pumunta sila sa biktima ng mga lindol sa Mindanao. Ayan, nagsama-sama sila. Page ito ni Eloy Bugris eh. At saka ito naman, yung mga tarantado na mga ito, imbes na sumigaw laban sa mga ka-immoralidad, ay hindi sumisigaw. Matindi. Talagang wala na itong bansa natin. Okay. Punta tayo ngayon kay kawawa naman si Win Gatchalian. Naawa ako kay Win Gatchalian sa totoo lang. Ayo. Iniwan siya ni yung ganyang girlfriend eh. Si Bianca Manalo. Naawa ako sa kanya. So ito naman po. Ngayon ito naman hindi yan. Ito naman si Kiko Pangilinan. Isa rin to Happy Father's Day. Andiyan ang anak niya tsaka si Sharon, ato nagpa-picture. Ang kasama mga tauhan ni Saldico. Hoy, reklamo pa kayo na sabi ninyo sabi niya sinisiraan na daw siya. Hindi totoo rin yung sinasabi ng mga Marines na binibigyan din siya ng maleta. Hindi po nagsalita ang Marines na binigyan ka ng maleta. Pinakita lang ng mga Marines yan or ex-Marines yung litratong yan dahil ginamit nyo po ang eroplano ni Saldico papunta sa Davao para magpasalamat kayo pagkatapos ng eleksyon sa mga nangampanya para kay Kiko doon sa Davao City. Lalo na yung mga taga-Marawi ng mga Maranao, pinasalamatan nila. Iyan po ang totoong nangyari. O ayan, si Sharon Cuneta. Ayan ang mga tauhan ng Misibis Aviation Development Corporation, MADSI. So yan po ang nakita na dapat nandun akala nila. Hindi naman kayo inakusahan na tumanggap ng balita, pero sinasabi nila na ilang beses nyo ginagamit ang eroplano ni Saldico. Sa tingin ko kaya, hindi ka bigyan ng pera ni Saldico? Ay, nako, tell that to the Marines. Ay, nako. O, yan, ito. Ano pa bang ibang ipresenta natin? Siguro ipresenta natin ito pa. Yung page ni Eloy Bugris. Yan, page ito ni Eloy Bugris. Hindi, si Antoinette Camayo. O, yan, tinitira na si Hindi mo peray ni Erwin Tulpo. Ganun si Rapi Tulpo, mga boss, kalimutan na natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yun, hindi pa tapos, isa ulit yung pera na tinagap nyo. Tapos ito naman si BBM, mastermind is talking. What they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people and the worst of sinol. Ito very shortcut lang tayo. Nang dumating si Bongbong Marcos, saka pa lamang, sa panahon ni Duterte po, wala tayong narinig na flood control na nasira o kung meron mang ginawa. Kasi ang naratibo nila, pati yung mga makadilaw, mga pingkian, ay kinukuha ang kwento nila na sa Duterte daw nagsimula itong mga flood control projects. Hoy! Bastos! Kabubuhan yan.
Hindi dapat sana may nagiba na flood control sa panahon ni Duterte. Wala eh. Ibig sabihin po, walang tinayo. COVID, di paano magpatayo? Ang lahat ng mga flood control projects na nagiba ay panahon na ni BBM. Ganun lang po kasimple. Kaya, bastusan na yung pag sinasabi mo na ganun ang nangyari. Okay? Ano pang gawin natin? So, ito naman ang isang tatay na nahulugan ko, no? Nahulugan ba? O ano tawag? Nahulugan o nakunan? Gaya ang ginagamit lang ng tao, ng mga Tagalog, nakunan na salita. Pero pag ginamit mo, istriktuhin mo, pag sinabi mo nakunan, may kumuha. Pero dapat, tama pala kaming Ilonggo sa paggamit na hulugan. Nahulog lang siya. Ang sanggol sa loob ng tiyan. Ito po, dapat sana Happy Father's Day na si Sandro. O, ito si Sandro. Happy Father's Day sana, Sandro. Pero alam ko, ang tatay ni Sandro na totoo ay si Kwan eh. Si Raul Dasa. Magkamukha sila ni Raul Dasa eh. O, yan o. Itong litratong ito, kuha ito ni Saldico. Katabi niya si Buluntati na nag-deliver ng 5 maleta na pera. Ito ay nakuha sa Payaw. Sa bahay nila sa Payaw. Tapos i-deny pa nila. Mga mukong talaga kayo. Oh. Ito pakinggan natin. Ang si Cayetano sabi, alam ko hawak nyo. Ano? Hawak mo ang bit. Ayan ah. Pakinggan natin si Tolpo. Si Alan Peter Cayetano. Pero si Erwin at si Rafi, paano ko rerespetuhin ko? Paano ko rerespetuhin? Di ba, alam ko kung sino kayo at anong ginagawa nyo. Alam ko kung anong hawak sa inyo. The truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan ha. So, yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So, hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So, kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga Ito nireklamo ni Alan Peter Cayetano dito Duarte. Si Alan Peter Cayetano ang nireklamo niya. Nang dahil kumukontra siya, tinanggalan na siya sa programa na hindi niya makapagbigay ng tulong sa mga maip na lalapit sa kanya, wala lang sa may bibigay. Tinanggalan ng Senado. Tinanggal nila ni Win Gatchalian. Ganon kasama si Win Gatchalian. Sige, pakinggan pa natin ulit. vape, di ba? O, tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos, just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwede. Batiin ko man si Lacson na Happy Father's Day. Sabi ni Miriam, bading ka raw. Pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang tupad, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika. At hindi dapat nag-iipitan. O sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. O. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him even if he's not in favor of what I'm doing kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, 'di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko rerespetuhin ko? Paano ko rerespetuhin?
di ba, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi to pwedeng gamitin sa pagpapamango, which is not true ha, also. Nung simula nung nagkaroon ng oil crisis, nung simula nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong ha. As long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, Okay. pumunta sa opisina, Ang ibig sabihin, pinapresenta ko lang yung problema nung ni Alan. Si Alan naman, hanggang ngayon wala pang anak. Pero just the same, marami sa mga anak-anakan. Happy Father's Day din sa iyo, Alan Peter. Believe po ako sa iyo. Gayon lang ako na-believe sa iyo. Dati, hindi ako na-believe sa iyo. But when I saw you, how you handled the situation, you are such a gentleman, you are such an intelligent man, and you have that genius to face the problem when you were the Senate President and your presidency was being stolen from you. Ganun po. Maraming salamat po sa lahat. At siguro wala muna ako tawag kasi masyadong marami na, no? Mauras na, 1 oras na tayo. Maraming salamat po. Magandang